Ayan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Good evening po. Ayan. Pwede niyo po bang ngitian yung mga kapatid po natin? Isang maganda, masaya, nagagalak ng ngiti sa oras po na ito. And tayo pong muli ay magkakasama po ngayon sa ating pong bahay-sambahan. Tanungin ko lang po yung mga kapatid natin. Meron po bang excited nagpunta ngayon dito? Excited po. Excited. Ay, praise God. Sino po yung masaya ngayong Wednesday? Yan, amen. Ano po? Alam na lang po natin na ang dami po nating mga pinagdaanan. Ano po? Mamaya, siguro po, bago tayo mag-sharing mamaya, maganda may praise report tayo. Ano yung mga pinagpapasalamat natin kay Lord? Kasi alam ko po, maraming ginawa si Lord sa atin nito pong Monday and Tuesday. And kanina siguro po may mga nangyari po sa atin na naniniwala po ako na ang Diyos pa rin po ay naging mabuti sa bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, sana na-ready natin yung mga puso natin, yung mga isipan natin. Yan, pwede niyo po bang tanungin yung katabi po ninyo, handa ka na ba? Ayan, yung mga katabi natin. Ayan. Kasi sa gabi po na to, itong isang oras na ilalaan natin sa ating Panginoon, sana ito ay uninterrupted na oras sa ating Diyos. Kaya yung mga kapatid pa lamang po natin na papunta pa lang po dito ngayon sa bahay-sambahan, ingat po tayo. Sana ay makahabol po kayo at makasama namin kayo sa gabi po na ito for our devotion and prayer sa bawat isa. And para po simulan po ang ating pong midweek, I invite everyone to stand up and pangunahan po tayo ng ating praise team sa ating pong mga awitan. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ayan, good evening din po sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan or kung saan man, no? Kayo naroroon na nakasubaybay sa ating live stream for this night. And welcome po muli sa ating midweek service and prayer devotion. And ayun po, every time that I lead this praise and worship during midweek, I always ask kung kamusta na po ba ang lahat. Kamusta na po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Thumbs up nga po kung okay lang. Ayan. And that's a good thing na malaman na tayo po ay nasa maayos na kalagayan at the middle of this week. And meron pa po, ilang araw pa po no, bago matapos yung lingkong ito. But praise the Lord because we all know that God will always provide the strength that we need for the whole week. No? Mula sa umpisa hanggang sa matapos ang linggong ito ay andyan ang ating Panginoon. But this time, before we receive yung word ng ating Panginoon for this night, we'll give praise and we will shout this worship to our Lord God. Samahan niyo po kami, gayon din po yung mga kapatid natin na nanonood sa ating live stream. Let's all sing the songs and praises to give praise and worship sa ating Panginoon. Let's sing, shout your fame, and the rest of the songs. Together we sing. Some say you're just a good man, and some say you were kind. Some say you are in the grave, but I say you're alive. We sing, some say just a prophet. Some say you're just a prophet, and some say you were wise. Some say you were just a man, but I say you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God. I will shout your fame.
Messiah. And I know you're the Messiah. You gave your life for me. And I know you're the only way. 'Cause Jesus, you are God. You are my God. I will shout your fame to all the end. I will lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness as I live a life that shouts your fame. As I live a life, as I live a life that shouts your fame. Sing and declare, Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Sing this loud, church. And Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. And Jesus, I decide to live a life that shouts your fame. Shout your fame. Shout your fame. Shout your fame. Shout your fame. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And gaya nga po nung sinabi ko kanina, to be okay in the middle of the week is already a blessing for us to feel, mga kapatid. And this blessing ay karapat-dapat yung ating Panginoon to be glorified. No? But what we should always remember sa bawat araw po ng buhay natin is that mapapagod man tayo, marami man tayong mapagdaanan, masaya tayo, tagumpay tayo in every day of our life, but we should always remember to always glorify our Lord God. Amen po? Kaya, this time, let's put our presence sa paglilingkod to give worship and just glorify and worship our God, our King. Let's sing these songs with all our hearts and minds and strength to give glory to our Lord. Sing, Lord, my heart cries out. Lord,
Yan. Heart cries out, glory to the King, my greatest love in life. And you everything, glory, glory. I hear the angels sing. Open my ears, open my eyes. Let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul rejoice. Glory, glory. I hear the angels sing. And you're the Father too, the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King, and comforter to the lonely, the lifter of my head. To see you veiled in majesty, we cry glory, glory. We cry glory to the King. You're the Father too, the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King, and comforter to the lonely, the lifter of my head. To see you veiled in majesty, we cry glory, and glory. We cry glory to the King. For the last time, church, we cry glory, glory. We cry glory to the King. Let's all pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you for this night, Panginoon, for another time and chance to gather, Lord God, to hear your words, to learn, Panginoon, sa inyong mga salita, and to give praise and worship to you, Lord God. Nawa, Panginoon, na bless ka namin sa mga awiting ito, na isinigaw namin kung gaano kakabuti, gaano kakagaling sa mga buhay namin, Lord God. Thank you for the strength, thank you for the love and hope, Lord God, in every day of our lives. Muli po, handa niyo po ang aming isip at puso as we receive the blessing for tonight, Panginoon. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Bigyan po natin na malakas sa balakpak ang ating Panginoon. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Okay lang po kayo? Pwede po ba na muli po nating palakpakan po yung ating Panginoon sa gabing ito? At marami po tayo po ngayon, no? Hindi po, balansi po tayo ngayon. Minsan po kasi, konti dito, marami dito. Pero siyempre, papuri po sa ating Panginoon. Alam ko po yung ilang po sa atin ay pagod pa po. Galing sa trabaho, galing po sa mga school. Meron po tayo mga ano dito, no? Yung SG po natin, nag-practice po ata sila ng sayaw. Ayan. So, lahat po yan ay kapurihan po sa ating Panginoon sa oras pong ito.
At yung ating pinag-uusapan ngayong pong buwan po ng March is about appreciation. Okay? Kasi nga po itong month of March is a appreciation month. That's why yung nakaraan po, ina-appreciate po natin yung creation ng Panginoon, gaano po kaganda yung mga nilikha ng ating Panginoon. At the same time, nung last Wednesday po, True Brother Day, pinag-usapan po natin is appreciation about others. Paano natin ina-appreciate yung mga kapwa po natin? Sa mga maliliit na bagay na ginagawa po nila po sa atin, sa mga malalaking bagay na ginagawa po sa atin, maganda ma-appreciate po natin yung mga tao sa paligid po natin. And this time po, ay pag-uusapan po natin, alam ko hindi po hindi po Parents Day po ngayon, pero itong pag-uusapan natin ay tungkol sa mga parents at tungkol sa mga anak syempre. Okay, but mostly ay to give appreciation para po sa mga magulang na meron po tayo. Okay, taas po ang kamay po dito na na-appreciate po yung mga magulang po nila. Okay, kaya mas maganda po sana andito po lahat ng kabataan, Kasi parang sa kanila po yung message, paano po natin na-appreciate yung mga magulang po natin. Kaya meron pong isang kwento, meron pong nakatira doon sa isang baryo. Okay, siyempre dahil baryo po yun, meron po silang mga kasabihan, meron silang mga nakaugalian na parang nakaugalian ng mga ninuno po nila. And isa po sa mga nakaugalian po nila, na kapag po yung kanilang mga magulang ay matanda na, at wala na po silang kakayanan para maglakad o magtrabaho, ang ginagawa po ng kanilang mga anak ay inililigaw po nila sa gubat. Okay, papayag kayo, ililigaw niyo sa gubat. Mga SG, papayag kayo, ililigaw kayo sa gubat. Sa SBMA, may gubat po dyan. Okay, inililigaw po nila sa gubat. So dahil no choice po yung anak po niya, at dahil pag hindi po niya ginawa po yun, mapupulahan po sila. Kasi ganun po yung nakaugalian sa baryo po nila. So dumating sa pagkakataon yung kanya pong nanay, kasi wala na po siyang tatay, yung kanya pong nanay ay matanda na kailangan niya po niyang iligaw. Okay, so karga-karga po niya yung kanyang nanay at papunta po sila sa kakahuyan. And then napapansin niya po yung nanay po niya habang sila po ay naglalakad, ito po ay nagpuputol ng mga sanga. Kaya kanya pong pinuputol-putol. Hindi niya alam kung bakit pinuputol-putol ng nanay niya. Hanggang saan nakarating na po sila doon sa pinakang lugar na pag-iiwanan po niya sa nanay po niya. And doon ang iniwanan po niya, ay may sinabi po sa kanya yung nanay niya. Sabi pong ganun sa kanya nung nanay niya, anak, nagputol-putol ako ng sanga dyan para mamaya pag uwi mo, hindi ka maligaw. Diba? Grabe yung nanay, no? Kahit yung SG, baka sunugin nila yung gubat, no? Damay-damay na to. Parang ganun. Pero yung pagmamahal pa ng nanay, sabi natin sa kanong tatay, hindi natin kayang tumbasan nun. Tumbasan. Kahit nga anong sabihin o gawin ng mga anak, ganun pa rin pagmamahal ng mga magulang. Okay, sabi po dito sa ating pag-uusapan, appreciate your parents before it's too late. Okay, kasi sa mga anak, kadalasan, mas na-appreciate natin yung mga magulang natin kapag matanda na sila, kapag example, nagkakasakit sila, kapag ang pinaka-worst scenario, mas na-appreciate natin yung mga magulang natin, kadalasan sa mga anak, kapag po sila ay wala na. Sana, andito pa yung nanay ko. Sana, ano nyo yun? Parang pag wala na, tsaka lang natin sila na-appreciate. Pero hanggat andyan pala yung mga magulang natin, dapat i-appreciate na po natin. Kasi hindi po lahat ng mga anak na nandirito ay meron pang mga magulang. Okay, yung iba dito, nawala na po ng tatay, ng nanay. So may mga gano'n, may mga bata na gano'n po, nawala na po sila ng mga magulang. So before it's too late, let us appreciate yung mga magulang na mayroon po tayo. Sa papaanong paraan po, ito lang po yung mga ilang appreciation na pwede natin gawin sa kanila. Unang-una, yung kanilang mga sacrifices. Before it's too late, appreciate na po natin yung mga sacrifices po nila. Yung pagtatrabaho po nila, yung pagpupuyat na ginagawa po nila, na minsan parang uunahin nila yung pagluluto para sa atin. Sabi nga, di ba, yung kasabihan po natin, isusubo na lang ng magulang, ibibigay pa sa anak. Totoo po yun. Okay? Kasi ako mismo, naranasan ko, ganun yung magulang po namin. Di ba? Naranasan din po natin. So, appreciate natin yung mga sacrifices nila, yung mga efforts ng mga magulang po natin. Di ba? Ayan. Yung natutuwa kami, nakita na namin yung anak nila, Brother Boyet. Okay. So, di ba, appreciate, di ba, nakikwento sa amin nila, Brother Boyet, yung lagi silang puyat, alas 3 sila ng madaling araw nakakatulog. Kikwento kayo sa kanya, Brother Boyet, pag malaki na siya. Maganda na nakikita rin natin yung appreciation natin, yung mga effort ng mga magulang natin.
Kaya ako, dati ganun po ako eh. Grabe ako magdabog sa magulang ko eh. Pero nung medyo umiidad na ako, grabe, nakakahiya pala ako doon sa nanay ko. Grabe ako magdabog. Di lang ako mabigyan ng piso, nagwawala na ako. Sinisira ko yung dingding ng bahay namin. Pero nakakahiya pala yung ganun. Kaya yung bahay namin dati sabi niyan, wala na pong dingding eh. Lagi ko sinusuntok pag daw ako binibigyan ng pera eh. Pangatlo, yung pagiging good parenting po nila. Okay? Kung paano nila kayo hinubog, kung bakit kayo ganyan, bakit hindi kayo nawala sa pananampalataya po ninyo. Pansinin niyo po si Timothy. Yung kanyang nanay tsaka yung kanyang lola Loida, gaano po siya inalagaan ito para manatili sa pananampalataya. Yung pagiging good parenting ng mga magulang po natin, ng mga lolo't lola po natin, kailangan ina-appreciate po natin po sila. And dito, meron po tayo mga ilang pag-uusapan. Kay ilan sa mga way pa, paano natin ma-appreciate yung mga magulang na mayroon po tayo. Sabi po dito, how can we appreciate our parents? Okay? Dito po sa susunod po natin, first point po natin, make your parents proud. Okay? Honestly po, sa mga nanay, sino po dito na proud po sila sa mga anak po nila? Ayan, dami po, no? Lahat po siguro. Siyempre, ganun po yung mga magulang, di ba? Talagang hanggat maaari, magiging proud po tayo sa mga anak na meron po tayo. Pero this message ay hindi para sa mga magulang, kundi para sa mga anak. Okay? Kasi kahit sinong magulang ang tanungin mo, proud sila sa anak po nila. But the question is, gumagawa ka ba ng way bilang isang anak para maging proud yung magulang mo sa'yo? Kaya na kapag sinabi nila, kaninong anak ka, o kaya ano, sabi, ay, mabait yan. Mabait yung magulang niyan. Ang nakukuha po natin, kasi ganito po yan eh, kapag nalaman nila na ito yung magulang, makikita agad nila, ay, mabait yan. Pero ang misa kasi nangyari, kilala nilang mabait yung magulang, pero bakit ganun yung anak? Di ba? So minsan wala sa magulang yung problema. Minsan dando sa anak. Kaya sa mga anak, makinig po tayo. Kasi ang nagiging problema po dito, yung reputasyon ng mga magulang po natin. Minsan nasisira natin, di natin alam. So sa maraming paraan, kailangan gawin nating proud yung ating mga magulang sa bawat isa po sa atin. Sabi po sa Proverbs 23, verse 24 and 25, the father of the righteous will greatly rejoice. He who fathers a wise son will be glad in him. Verse 25, let your father and mother be glad. Let her who bore you rejoice. Okay, sabing ganun dito, kailangan sa mga magulang o sa mga anak na nandirito, pag maging proud sa atin yung mga magulang natin. Na dapat pag sinabing make your parents proud, napapasaya natin yung mga magulang natin. Okay? Nagiging masaya sila para sa atin. Di ba? Minsan parang sa mga magulang, nagiging maganda yung pakiramdam po natin kapag halimbawa lang po halimbawa yung anak po natin, sinurprise po tayo. Di ba? Nakakatawa po yun, no? Kaya naman, halimbawa yung mga surprise na, binilihan tayo ng gento. Di ba? So, ganun yung mga way na kung saan na-appreciate ng mga magulang natin. Pero meron pang bagay na kailangan maintindihan po natin. Sabi po dito, sa mga anak, para maging proud yung mga magulang natin, being responsible. Sa ano po? Kasi tayo mga anak, meron tayong responsibilidad sa mga magulang po natin. Sabihin na lang natin, yung pinakang simpleng responsibilidad po nating mga anak sa ating mga tahanan. Ano yung responsibilidad mo bilang isang anak sa magulang mo? Okay, simple lang. Huwag kang maging sakit ng ulo ng magulang mo. Di ba? Napakasimple, no? Pero sa totoo lang, maraming mga magulang inom ng biogesic. Kasi ang sakit sa ulo ng mga anak po nila. Okay, laging pasaway. Kaya lalo na yung mga medyo nasa bata-bata, pag sinabing uwi ng alas 6, o minsan uwi alas 8, pag binili na ng magulang, minsan di tayo naging responsable sa mga magulang po natin. Kaya minsan sumasakit po yung ulo po nila. Kaya pag tinanong, mabait po ba yung anak nyo? Sobrang bait. Di mo alam kung mabait ba talaga o kakaiba. Minsan sarcastic na yung sobrang bait. No? Sobrang bait. Paanong mabait? Pag sinabing maaga umuwi, umaga na umuwi. Di ba? Nagiging gano'n na yung mga anak po ngayon. Hindi nagiging responsable. Minsan kahit simple lang, pag hugas ka naman ng pinggan. Sa ganung way, nagiging proud yung mga anak, yung mga magulang natin di ba? Yung anak ko, kahit di mo utusan niya, pagtingin mo, walang hugasan sa lababo. Kasi inuhugasan ka agad. Pag pagod ako, inihilot ako, minamasahe ako. Meron bang ganun mga anak dito? Minamasahe yung magulang, pinaguhugas. Di ba? Lalo na kapag alam natin na meron po silang sakit. Kasi being responsible. Kumbaga meron tayong responsibilidad
sa mga magulang po natin. Kasi nasanay kasi yung mga anak na, anak mo ko, dapat pag-aralin mo ko, dapat alagaan mo ko. Pero meron din tayong responsibilidad sa mga magulang natin. Okay, being respectful. Ang point ko po dito na being respectful, kailangan bilang isang anak, nagiging maganda yung image mo sa ibang tao para maging maganda rin yung image ng magulang mo sa kapwa mo. Dapat nare-respeto ka. Sa school, kailangan, kung sino ka sa bahay, ganun ka rin sa school. Okay? Nagiging respectful tayo na kung saan kahit sino yung nakakausap natin, nagiging magalang po tayo kasi ganito yung tinuturo ng mga magulang po natin. Kaya minsan kasi, nangyayari, may mga anak na magalang dun sa bahay, pero pagdating sa labas, nawawala na yung respeto. Dahil sa mga barkada, dahil sa mga impluwensya. Okay? Pero ang point po pala po dito, mga kapatid, maging respectful yung bawat isa po sa atin, especially po sa mga anak na nandirito. Okay? Kailangan pagandahin natin yung image ng mga magulang po natin. Na kapag sinabi, anak ni ano yan, nakikita nila na ay mabuting magulang. Okay? Kasi nagiging maganda yung image po natin po sa kanila. And sunod po natin, striving for excellence. Ang goal po nito, na ibig sabihin po nito mga kabataan, kailangan sa ginagawa nating pag-aaral, nagiging proud yung mga magulang natin. Natutuwa kaya yung mga magulang kapag may awards po yung mga anak po nila. Tama po? Kapag aakit po sila sa stage, o kaya naman mataas yung mga grades nating mga anak, natutuwa po yung mga magulang po natin. Hindi to para i-pressure yung mga anak na nandirito na paano yun, Brother Garden, hindi ko talaga kaya mag-top 1 eh. Okay lang yun. Ang point lang naman dito ng mga magulang, bigay natin yung best natin. Huwag natin sayangin yung mga effort na ginagawa po nila para sa bawat isa po sa atin. Okay, naalala ko po dati noon, dahil medyo pasaway po ako nung elementary, ng high school. Pag po bigay na ng card, nagtuturoan yung mga magulang ko kung sino pupunta. Diba? Kasi ang proud na magulang, mag-uunahan sila. Hindi, ako naakit dyan. Hindi, yung sa akin ikaw na pumunta doon. Mangangahoy lang ako doon kasi yung puro grades ko, puro line of 7 Diba? Pinagmamalaki ko pa yun, sabi ko, wala akong line of 6. Puro line of 7. Diba? So, sa mga anak na nandirito, nagiging proud yung mga magulang natin kapag nabibigyan natin sila ng matataas na grades. Okay, hindi to pressure po Hindi lang 'yon. Sa mga magulang, sa mga anak dito, sa mga nagtatrabaho na, 'di ba? Kailangan andun pa rin yung support natin na binibigay sa mga magulang ng bawat isa po sa atin. Okay, para hindi naman mapil na mga nanay natin wala na akong anak, may pamilya na siya. Kailangan maramdaman pa rin nila na anak ka pa rin nila. Okay, andun pa rin yung kanilang anak na pinalaki nila. Okay, kasi andun pa rin yung pag-i-strive mo for excellence na para pa rin sa magulang ko yung ginagawa ko. Kaya sa mga estudyante na nandirito, para pala mas maibigay natin yung best po natin, then gawin natin yung best po natin para sa mga magulang na meron po tayo. Okay, lalo na kung kasama po natin po yung mga magulang po natin. Okay po? So yun po yung unang point po natin na kailangan tatandaan, make your parents proud. Okay, pangalawa, sabi po dito, yan, ito, common na po nating naririnig, no? Sabi po dito, obey your parents. Sa Tagalog, sundin natin yung ating mga magulang. Pero aminin natin o hindi, sa mga anak, minsan di natin nagagawa to. Okay, basahin po natin yung verse po natin. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, napansin niyo yung binanggit po dyan, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, wala pong, ang point lang po dito, kaya binanggit po yan sa Ephesians, wala po kasing perpektong magulang. Okay, minsan may mga pagkakataon kasi na, ang hirap kasi sundin ng magulang ko kasi ganun ugali nila Diba? Pero wala kasing perpektong magulang. Kasi kung susundin lang ng mga anak, yung perpektong magulang, wala tayong susundin. Kasi walang perpektong magulang. Kaya nga sinabi po dito, obey your parents in the Lord. Meaning to say, sundin mo yung magulang mo, alang-alang sa Panginoon. Pag binasa nyo sa Tagalog, alang-alang sa Panginoon. Okay? For this is right. Kasi ito yung nararapat. Okay? Even sa panahon nila Moises, meron pong batas na kailangan ang mga anak sumunod po sa kanilang mga magulang. Unang-una, because for this is God's commandment. Utos to ng Diyos. Okay? Na kailangan natin sundin. Sabi ng Panginoon, if you love me, then you will keep my command. Okay? Sa papaanong paraan po natin kailangan sundin yung ating mga
magulang. Sabi po dito, listen and follow instructions. Okay, syempre may mga pagkakataon, sabi ko nga po, hindi perpekto yung mga magulang po natin. Minsan, nakakapanood po ako, may mga magulang talagang salbahe sa mga anak eh. Tama po, may mga pagkakataon pa nga, sariling tatay, nire-rep yung sariling anak eh. May mga ganon na senaryo. Okay, pero bilang isang mga anak, ang point ko po dito, kapag alam naman natin, for a good naman yung pinapagawa sa atin ng mga magulang natin, then susundin pa rin natin po sila. Because meron tayong kaalaman. We have wisdom. Okay, na kumpara sa atin yung pinapagawa ng mga magulang natin, mga common instruction ng mga magulang natin, sundin pa rin natin yung ating mga magulang. Let us listen and follow yung instruction ng ating mga magulang. Kasi sa Bible, ang pagsunod at pakikinig sa mga instruction ng mga magulang, nakakatulong sa bawat isa po sa atin. If we remember, yung last time na pinag-usapan po natin, itong nakaraang Sunday lang po, yung pagsunod sa advice, sa instruction ng mga magulang po natin, nakakatulong po iyon sa bawat isa po sa atin. Kaya alam nyo, sa totoo lang po, napaka-bless po ng mga kabataan na merong mga magulang na nagbibigay ng instruction for the good ng kanilang mga anak para po sa kanila. But sad to say, may mga pagkakataon na yung mga anak, hindi po nila sinusunod yung mga magulang po nila. Kaya minsan, ano nagiging ending? May mga anak na papariwarayang buhay. And then, saka lang sila magsisisi. Dapat pala, sinunod ko na yung magulang ko. Okay? So, yun po yung na dapat maintindihan po natin. How to appreciate our parents. Let us listen and follow yung instruction na meron po sila. Na kapag meron silang pinapagawa na for your good naman, then bakit di natin sila susundin? Para sa bawat isa po sa atin. Okay? Pangalawa, na subpoint po natin, communicate respectfully. Okay, alam niyo, minsan nagiging problema ng pamilya, nawawalan ng good communication. Okay? Kaya minsan, may mga pagkakataon, yung anak na misinterpret yung sinasabi ng magulang. Yung magulang naman, kapag medyo may sinabi yung anak, medyo sumagot ng konti, misinterpret yung bawat isa. Okay, but ang point is, let us communicate respectfully. Sa mga anak na nandirito, kapag may sinasabi yung magulang natin, pinagsasabihan tayo dahil alam natin na mali yung ginawa natin, pakinggan natin yun. Kaya minsan kasi may mga anak na hindi pa tapos yung magulang, sumasagot na. Kaya nagkakaroon ng diskusyon. Pero ang best palang kailangan natin gawin sa mga anak, hayaan natin munang patapusin yung mga magulang natin. Kung may sinasabi sila sa atin kasi may ginawa tayong hindi maganda, o kaya naman may mga pangaral po sila, huwag natin sabihin na, ay alam ko na yan, narinig ko na yan, dati ko na naririnig yan. Okay, nakuha po natin, kailangan kung may sinasabi yung mga magulang po natin, i-respect po natin po yun. Okay? Kaya di po ba, ang madalas sinasabi ng mga magulang po natin, kapag may nag-uusap na matatanda, kang sasabat. Okay? Totoo naman yun, kasi paggalang po yun. So, same din naman po yun sa bawat isa po sa atin. Sa mga anak na nandirito, kapag pinapangaralan tayo ng mga magulang natin, okay, dapat pakinggan nating mabuti yung sinasabi po nila. Huwag tayo agad sagot ng sagot. Okay, pakinggan din natin yung mga magulang po natin kasi baka mamaya para rin naman sa atin yung mga sinasabi po nila. Okay, and then sa pangatlo po natin, sabi po dito, demonstrate respect. Okay, anong point po dito? Okay, may mga anak na kapag pinagsasabihan ng magulang, oo na, pero yung boses nila, parang pasigaw. Minsan naman pag sinabing, hugas ka ng pinggan, maghuhugas nga pero nagdadabog naman. Kaya nakako pa natin, akala natin parang okay lang yun, no? Pero siyempre yung mga magulang natin, nagdadamdam din po yan. Okay? Pag pinagdabugan ka ng anak mo, siyempre masasaktan ka, tama po. Inutusan mo lang naman na maghugas ng pinggan, kasi sooner, gagawin din naman nila yun. Pag nagkapamilya na sila, bakit pa nila di nila gawin ngayon? Okay? So minsan parang yung utos na binibigay sa atin ng mga magulang natin, parang nabibigatan tayo. Parang ang bigat-bigat para sa atin. Pero sa totoo lang, pag tinig nating mabuti, para rin naman pala sa atin yung ginagawa po nila. Yung inuutos po nila sa atin. Okay? So sa mga anak na nandirito, let us demonstrate respect sa ating mga magulang. Okay? Naipakita natin na yung mga sinasabi nilang pangaral, hindi po nasasayang. Hindi natin sila pinagdadabugan. And pinakang worst scenario, sana naman po wala po dito na sumasagot sa mga anak po nila. Sa mga magulang po nila. Minsan may napapanood nga po kung may naririnig ako eh. Kahit sarili nilang magulang, minumura nila eh. Diba? Ang sakit nun sa magulang. Okay?
Ay, napanood ako sa Tulpo, kaya ayaw ko manood ng mga ganun. Sariling magulang, ginugulpi ng anak. Di ba? Nakakalungkot kasi may mga ganong senaryo. Kaya sabihin na natin, baka may ginawang mali yung magulang dati nung bata pa. Pero siyempre, kung naiintindihan mo yung salita ng Panginoon, alam mo kung ano yung tamang way ng paghihigante ng isang anak sa kanyang mga magulang. Na hindi sa ganong way. Okay? Sa kahit anong sabihin po natin, kumbaga sa mga magulang, kahit anong gawin ng anak, anak pa rin po nila yan. Okay? Sa mga anak, kahit anong gawin sa inyo ng magulang po ninyo, magulang pa rin ninyo yan. Diyan kayo nang galing, ginamit ng Panginoon yan para mabuhay tayo, para mandito tayo sa mundo. So kailangan, hanggat maaari, respeto pa rin natin yung ating mga magulang. Sundin pa rin natin yung mga pinag-utos nila. As long as na for good para po sa atin yung kanilang mga pinapagawa. And last po natin, sabi po dito, how to appreciate our parents. Let us honor your parents. Okay, honor. Pag sinabing honor, igalang po natin. Bigyan natin ng karangalan yung ating mga magulang. Sa next verse po natin, ayan. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Saka na po natin tingnan yung promise, ano? Kasi minsan doon tayo nakatingin sa promise pero wala doon sa honor your father and mother. Kaya minsan sa mga anak, bakit ganito yung buhay namin? Napaka-miserable. Kasi minsan nakatingin lang tayo doon sa promise ni Lord. Pero wala doon sa pag-honor sa ating mga magulang. Kasi kapag binasa natin sa Tagalog, igalang natin yung ating mga magulang. Irespeto natin yung ating mga magulang. And yung mga common na ginagawa natin to respect, to honor our parents, minsan nagmamano tayo sa kanila. Sino po dito na nagmamano pa rin sa mga magulang po nila kahit matanda na po sila? Meron po ba dito? Minsan nahiya po tayo, no? Parang pag nasa age ka na ng medyo binata ka na, nakakaya naman magmano pa sa mga magulang ko. Lalo na pag may mga barkada ka na, no? May mga tropa ka na, may girlfriend ka na, may boyfriend ka na, nakakaya magmano sa magulang. Pero dapat pala, lagi nating pinapakita yung ganong klase ng respeto sa mga magulang po natin. Okay? Kasi kahit po ako, pag nauwi po ako sa Laguna, nagmamano pa rin ako sa mga magulang ko. Kasi yun yung nakasanayan ko. Pag galing sa school, magbe-bless sa nanay. Meron nga po dito, sino po dito, yung minsan kumikis pa sa mga magulang. Parang minsan yung mga anak, no, parang, ano ba yan, laki-laki ko na, kikis pa ba ako? Okay. Pero ano yun sign ng pag-honor sa mga magulang natin. Kasi magulang po natin po sila. Okay? Minsan yung pagsagot natin ng po at opo, yan yung mga common. Okay? Pero isa pang bagay na kailangan natin gawin, sabi po dito, let us express gratitude and appreciation to our parents. Paano mo ma-honor yung mga magulang mo? Okay, alam ko, yung mga binanggit ko po kanina, pag ikaw estudyante pa lang, how to express gratitude. Okay, kailan yung huling beses na nag-thank you ka sa nanay mo? Okay, sa mga nandirito po. Kung hindi po natin kasama, kailan yung beses na nag-chat ka, sinabi mo sa nanay mo, thank you po, salamat po. Diba? Kasi minsan, nasasabi lang natin yung thank you sa lahat, nanay, tatay, kapag wala na sila. Diba? May mga ganong senaryo. Pero yung andyan pa sila, kailan yung beses na nagsabi ka sa magulang mo ng salamat, mahal kita, mama, papa, yung mga ganon. Lalo na kapag kasama po natin po sila. Sabi ko nga po, bless po yung mga kasama po nila, yung mga magulang po nila. I mean, kasama, nasa bahay po sila, nakakausap nila, kapag may sakit po sila, napupuntahan nila, may nag-aalaga sa kanila. Di ba? May mga anak na hindi nila kasama yung mga anak po nila. Di ba? Sabi ko nga po ako, lumaki po ako na malayo ako lagi sa magulang ko. Di ba? Yung nag-start nung college, nagpunta ako sa school hanggang sa saan ako na destino, malayo po ako doon sa mga magulang ko. Di ba? Kaya nasanay ako, pag may sakit ako, kaya ko ito mag-isa, ganon. Pag nasa ICCM, alam ni Brother Dib yan, pag may sakit ka kasi sa seminary, walang pakialaman nandun. Okay? So, bahala ka, gamutin mo yung sarili mo. Di ba? Pero hanggat kasama para natin yung mga magulang natin, appreciate natin yung mga ginagawa po nila. Okay? Kaya natutuwa po ako sa parents ko, pag alam nilang uuwi ako, tatanungin nila, anong gusto mong ulam? Di ba nakakatuwa po yung gano'n? May mga magulang na gano'n. Minsan, yung mga magulang, parang ayaw nang umuwi yung anak nila. Sasakit lang ulo ko dyan, wag mong pauwiin yan. Di ba? Pero may mga anak na laging excited na umuwi yung kanilang mga anak. May mga magulang na excited na umuwi yung kanilang mga anak. Tatanungin, ano yung gusto mong ulam? Saan mo gustong pumunta? Di ba nakakatuwa po yung gano'n? So sa mga anak na nandirito, yung ganong ginagawa ng mga magulang natin, i-appreciate po natin po yun. Okay. Kasi may mga magulang, kahit may asawa na yung mga anak po nila,
andun pa rin yung pag-iintindi nila. Kumusta kayo dyan? Bibisitahin namin kayo dyan. Ibibideo call kayo. Diba? Nakakatuwa po yung mga ganong klase ng mga magulang na hindi nakakalimutan yung kanilang mga anak. Kaya sa mga anak na nandito, express naman po natin yung gratitude po sa kanila. Kaya mamaya, pwede nyong kausapin mga magulang ninyo, i-chat ninyo, i-video call nyo, pasalamat kayo sa kanila. Kasi kahit anong pagiging imperfection ng mga magulang natin, naniniwala ko, mahal pa rin tayo ng mga magulang po natin. Minsan, nasasabihan tayo ng magulang natin ng hindi maganda. Napagbubuhatan tayo ng kamay. Pero siyempre, alam ko, mahal pa rin kayo ng mga magulang po ninyo. Okay? Kaya sa mga nandirito, let us express gratitude sa ating mga magulang before it's too late. Kasi kapag wala na yung magulang natin, kahit anong sabihin natin, hindi na magre-response yan. Hindi na nila maririnig yan. Kaya ngayon pa lang, express na po natin yung gratitude sa mga magulang na meron po tayo. Okay? And hindi lang po yan. Ang bait nga ng Panginoon eh. Sabi po dito, walang masamang utos si Lord ha. Sundin mo lang yung magulang mo, respeto mo magulang mo. Make your parents proud. Sabi pa ng Panginoon dito, meron siyang promise sa mga anak na susunod sa mga magulang, magre-respeto sa mga magulang. That it may go well with you and that you may live long in the land. Sa Tagalog, magiging maganda yung buhay mo at hahaba ang iyong buhay. Okay. Yung pala isa sa sekreto para gumanda yung buhay natin. Para humaba yung buhay natin. Sundin natin, irespeto natin yung ating mga magulang. Kaya dun sa mga ilang kapatiran natin na inaabot na ng 80 years, 90 years, tanongan nyo kung nire-respeto nila yung magulang nila. I'm sure ginawa po nila po yun. Kasi biblically, humahaba ang buhay ng isang tao kapag marunong silang gumalang, rumespeto sa kanilang mga magulang. Kasi kadalasan sa mga pasaway na anak, napapahamak. Umiiksi ang buhay. Kaya sa mga kabataan, sino gusto humaba ang buhay? Gusto nyo humaba buhay nyo? Yan, alam nyo na yung sekreto. Respeto natin yung mga magulang natin, mahalin natin sila. Yakapin pa rin natin yung pagiging imperfection ng mga magulang natin. Okay? Kasi darating ang time, magiging magulang din yung bawat isa po sa atin. And kung ano yung ginagawa natin sa mga magulang natin, lalo na yung mga hindi magaganda, possible, gawin din sa atin sa future na pwedeng maging pamilya po natin. But ang point po dito mga kapatid, sa mga nandito, let us appreciate yung ating mga magulang. Kahit magulang ka na, appreciate mo pa rin yung magulang mo. Okay, nakukuha po natin. Okay, so sana yung bawat isa po sa atin ay naiintindihan po natin paano natin na-appreciate yung mga magulang na meron po tayo. Sabi po dito, sa conclusion po natin, our parents are indeed a blessing from God. Naniniwala kayo, blessing kay Lord po yun. Kasi kung yung mga anak, blessing galing sa Panginoon, sa mga anak, blessing din yung mga magulang na meron po tayo. Let us appreciate them by making them proud, obeying them, and honoring them. Kaya kung tingin po natin, ay hindi po natin ito nagagawa sa ating mga magulang, now is the time para ibigay po natin yung best po sa ating mga magulang. Tayo pong lahat po ay sama-samang yumuko at manalangin po sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kung saan na maintindihan po namin ang mga mensahe niyo po sa amin. Sa pagkakataong ito, Lord God, na aming yakapin, aming mahalin ang aming mga magulang, na kung saan ay binigay niyo po sa amin. Salamat, Lord God, kasi sa kabila ng aming pagiging hindi perpekto bilang mga anak, pinaalalahanan niyo pa rin kami, Lord God, na meron kaming mga magulang na handang magmahal sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po. Salamat, Lord, sa mga magulang na meron po kami na nagpapaalala, nagmamahal po sa amin, Lord God, nagbibigay ng tamang advice, nagbibigay, Lord God, ng walang sawang suporta sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, amin dalangin para sa mga magulang na meron po kami, pahabain niyo pa po yung kanilang buhay, Panginoon. Patuloy po, Lord God, na kung saan ay ingatan niyo po yung kanilang mga kalusugan, ilay niyo po sila sa lahat po ng kapahamakan at karamdaman, at patuloy, Lord God, na makasama po namin po sila ng mahabang panahon. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. Yan, praise God po. Salamat po sa napakagandang reminder ng ating
kapatids, tungkol po sa pag-appreciate and pagpapasalamat natin sa mga magulang natin. Kaya tayo po ngayon pa lang po, pagpasalamat na natin. Kaya ako thankful po kay mama at kay papa yan. Nanonood sila ng live ngayon. Chat naman po kayo dyan. Ayun po, sana po ay mamaya, kung makikita nyo po yung mga parents ninyo, chat nyo po, kamusta po natin, ay maganda pong i-take na natin yung opportunity natin ngayon para makapagpasalamat po sa kanila. And ilan lang po sa mga balita natin mga kapatid, sa Sunday, kita-kita po tayo muli, 9 a.m. and then po 5:30 in the afternoon. Balik na po yung ating normal na pananambahan. Sana po magkita-kita po tayo sa araw po ng linggo para po sa ating pong pananambahan. Ganon din po ang ating midweek. Yan, pwede po ba nating palakpakan si Lord kasi balanse nga po tayo ngayon. Medyo marami po tayo, parehas po marami yung side natin. Sana po next week ay magkasama-sama po tayo at sana meron na rin po kayong bagong katabi sa susunod na linggo. And sa Friday po, ang ating pong nightlight, sana po tuloy po natin tong panoorin, suportahan at makapag-aral po tayo. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyo po kaming kausapin regarding po sa ating mga pag-aaralan tuwing Biyernes. Then, ang ating pong gawain ng mga cell groups natin sa East Tapinac, Gordon Heights, West Bahak, at saka po sa East Bahak. Yan po, meron na rin po tayo mga cell groups. This coming Friday, magaganap po ang dalawang cell group po natin. Una po yung ating sa Gordon Heights, sa tahanan po nila Sister Ann Villanueva, kina Brother JP. At yung sa East Bahak naman po, sa tahanan po nila Brother Manny at ni Sister Nilda po. Next pa po pala yan. Di pala sila magsasabay. Next pa po pala yan. Opo. So, yun po. And yun din pong ating mga weekly Bible study. If you want to have a Bible study with your family, friends, workmates, ay kausapin niyo lamang po kami para masimulan po natin ito. Then, ang ating pong prayer breakfast this coming last Saturday, March 29. Kung di po ako nagkakamali. Tama po ba? 29. Yan, sa Block 27 po tayo. So sa mga hindi po familiar sa place, kita-kita po tayo dito sa bahay-sambahan ng around 6:30 para po makasama po tayo sa ating pong prayer breakfast. Ito po ay sa Gordon Heights. Sana po makasama po natin ang bawat isa. At ganoon din po ang ating youth fellowship this coming Saturday. Magkita-kita rin po tayo dito sa bahay-sambahan. Alas 3, 3. Para kasi pupunta po tayo sa seafront for our fellowship. Yan, so ito po nung nakaraang Sabado, sana kasama po kayo. Yan, palakpakan naman po natin si Lord kasi yan, sabi nga po ng text ni Ate Carol, buong pamilya po yung nandito sa church. Kaya sana sa susunod na fellowship ay makasama namin kayo, yung kalalakihan, kabataan, tsaka yung mga kababaihan po natin. And kasama po sa announcement natin ng kababaihan, meron po silang gawain ng Metro Olonga po this coming Saturday, 2 p.m. Ito po ang anniversary and Thanksgiving po nila na may theme po na Hit Up Your Faith. Tama po ba? Or Hit Your Faith Up. O baliktad po ako. Hit Up Your Faith. Tama po pala yung una ko sinabi. Yan. So sa mga kababaihan po natin, we invite po kayo na maka-attend 2 p.m. this coming Saturday. Dito po sa ating iglesia po yan gaganapin. Kaya sana po makasama po tayo. And then, ang ating pong youth camp, yan, this April 23 to 26 na po. Ang registration fee natin ay 500. Ito po ay gaganapin sa Floralus Camping Site, Hermosa, Bataan, na may theme po na Trailblazers, Serving God, Serving with Purpose. So sa mga youth natin na hindi pa po nakakapagpa-register, kausapin niyo na po yung mga youth leaders natin at yung ating mga yami para po sa ating pong registration sa ating camp. Or kung meron po kayong kakilala na hindi pa po umaattend sa church, they are very welcome po na maka-attend sa ating pong youth camp. Sabihan nyo lang po kami para po mailista po natin at maisama po natin sila sa ating camp. Meron pa po ba tayong balita mga kapatid? Yan, yummy. Every once a month po ba ito? Tuloy po ito, Ate Lay, no? March 30. Hindi pa. Sige po. Ano po? To be announced pa po ang March 30. Sige po. The next po. Yan, ang ating pong, yan, okay na po, ang ating Dorcas. Yan. Builders, every third Saturday of the month din po yan. Sana po ay masuportahan po natin. Meron pa po. Ayan, nalalapit na rin po yung ating DVBS na may team po na Rocky Railway. Yan, May 19 to 24. So sana po may pag-pray na po natin ito. Maka-join po yung ating mga kids. Ages 6 to 13 years old. So kung meron kayong mga kilalang mga bata na ganun pong edad, sabihan nyo na po yung ating Sunday School Department para po maka-join sila sa ating pong DVBS po na ito. Yearly naman po natin ito ginagawa. And sa mga willing po na mag-commit, alam ko po, hindi ko pa lang kung kulang po pala tayo sa ating mga manpower, teachers and staff, ay kausapin nyo lamang po si Teacher G at yung iba po nating mga Sunday School
teachers. Yan. Next po, mayroon pa po ba? Sige po, kung wala na po ay papuri po sa Panginoon at sana po marami po tayong natutunan ngayon pong gabi po na ito. I invite everyone po na tumayo and let's close our midweek with a prayer. Let us all pray po. Heavenly Father, Lord, you are so good to us, Panginoon. Salamat po sa gift of life. Salamat, Lord God, sa gift na pinagkaloob niyo po sa amin, the form ng aming mga parents, Lord God. Yes, Lord, they are not perfect, but Lord God, you've given us mga magulang na naging dahilan kung bakit kami nandito ngayon sa mundo, kung bakit kami nakakilala po sa inyo. Lord, alam po namin you have your purpose kung bakit po kami nasa kanilang mga pamilya, sa bawat isa po sa amin. But Lord God, let us be a channel of your word, a channel of your blessing, Panginoon, sa mga pamilya po namin, especially sa mga parents po namin na makita nila na napakaganda ng meron pong buhay na nasa ating pong Panginoong Yesus. Kaya Panginoong Diyos, maraming salamat po and we praise you, we glorify you dahil alam po namin na sa oras po na ito, naririnig niyo po ang mga panalangin po namin and kasama po rito ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman na patuloy po na nag-undergo ng chemotherapy, ng dialysis kay Brother Romel, Sister Marline, Sister Esther, and Lord God, naniniwala po kami sa iba pa rin po namin mga kapatid na nasa banig po ng karamdaman kayo po magpapagaling sa kanila. Ganon din po kay Nanay Rica na nasa ibang bansa, na patuloy po nasa ospital pa rin, Lord. Haplusin niyo po siya na inyong mapagpalang kamay. We pray, Lord God, na sa mga kapatid po namin ito na may karamdaman, Lord, you provide the strength, the healing na kailangan po nila. And naniniwala kami, Lord God, na kayo po yung sasama sa kanila all throughout ng kanila pong buhay hanggang sa lumakas silang muli at mabalik nila, Panginoong Diyos, ang paglilingkod nila sa inyo. Lord, maraming salamat po. At ganoon din ang aming mga panalangin sa mga kapatid po namin may mga daladalang mga problema, mga bigat sa kanila pong buhay, Lord. Bigyan niyo po sila ng strength, bigyan niyo po sila ng endurance, Lord God, para po malampasan ang mga bagay po na ito. Iningatan niyo po kami, dahil alam po namin sa pag-uwi po namin ay bibigyan niyo po kami ng kaligtasan na nanggagaling po sa inyo. And we will be blessed, Panginoon, dahil po sa mga salita na amin pong narinig sa gabi po na ito. Lord, kayo na po sana pong bahalang duminig ng mga prayers po namin and we entrust you, Panginoon, sa lahat ng buhay po namin, sa lahat ng hope na meron po kami, sa iyo namin ito binibigay. Lord, we praise you, we glorify you, in Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa ating lahat mga kapatid. And pwede na po tayong maggrupo sa oras po na ito. Meron